Guys, ito talaga ang common problem ng mga one-sided fans. Bilib na bilib ka sa isa, mahal na mahal mo yung isa, tapos nagdududa ka sa isa. Ganyan na ganyan ang mangyayari sa'yo, katulad ni Ate Ziren, kapag one-sided ka na mapagduda, negatibo, at nalubat na ng tuluyan. Anyways, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So ngayon guys, magbibigay lamang tayo ng point of view dito sa isang comment ni Ate Ziren na talaga namang hindi ko rin maisip kung paano siya nakakakuha ng ganyang impormasyon na kung tutusin wala namang hihint or wala namang hint na ibinibigay si Kalingap Ido. Actually, maayos na maayos yung relationship niya with mga beneficiaries niya. Wala namang naging issue, wala namang naging problema dahil maayos na maayos naman so far yung mga bini ni Kalingap Ido at wala namang nagiging problema talaga. Pero iwan ko kay Ate Ziren at talagang negatibo ang kanyang naiisip. Tuluyan na talagang nanlamig. Binagyo ng tuluyan ang kanyang pag-iisip. Ay nako, mahirap to guys. Kaya wag yung tularan. Kung maging liquid, okay lang. Pero ito, natunaw na talaga. Anyways, bagong lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val, Santos Matubang, at Edna Vlog, Kalingap Rab, at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa suporta at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So ito na nga guys, ang sabi ni Ziren, wag na lang gamitin si Vianzi kung talagang nalabas sila ng bini niya na walang vlog, di umamin na lang sila, di tapos yun lang. Parang kang si Joanna talaga mag-isip eh. Diba? Sala sa init, sala sa lamig. Ano bang mga pinagsasabi mo at saan mo nakukuha yung ganyang impormasyon na ginagamit lang si Vianzi? In what way? Dahil sa totoo lang, kung magagamit lang talaga si Kalingap Ido, malamang binablog na niya si Vianzi at ipapakita niya yan sa mga live niya. Pero nung nakaraan nga, kaya maraming nagtampo sa kanya after ng live niya. Kasi nga, ang sabi ni Kalingap Gigi no, na pag umabot ng 4.3k, ipapakita ang special guest. Ganon. And then tumatawa lang si Kalingap Ido, hindi nga siya sumang-ayon. Pero sa bandang huli, sinabi niya, pagkatapusan or patapos na, ipapakita niya yung pinaka-inaantay natin. Wala namang iba ang pinaka-iintay, kundi si Vianzi. Oo, pinakita nga niya, meron siyang kinis sa bandang huli, pero naging palaisipan pa yon sa ating lahat kung sino yon. Pero kinabukasan naman, nasagot naman na yon dahil sa hoodie na suot ni Vianzi, dahil yung kinis ni Kalingap Ido sa ulo ba yon, ay naka-block din si Vianzi. So the answer is Vianzi. Walang duda. So, paano mo naisip ang mga ganyang pag-iisip? 'Di ba? Kasi ang kilala kong nag-iisip ng ganyan si Joanna lang eh. Kung lagi-lagi kang manonood kay Joanna, nako, lagot ka. Magiging one-sided na hindi mo maintindihan. Magiging solid edge ka ngayon, and then later magiging Vianzi ka na lang, and then G ka na or duda ka na kay Kalingap Ido. Mali yon, 'di ba? Kasi kung totoo man na sinasabi mo na ginagamit, ay nako, talagang nagbablog si Kalingap Ido yan dyan kay Vianzi or pinapakita niya sana. Alam nyo guys, sa pagkakataon na yun, pwede naman talaga sigurong ipapakita ni Kalingap Ido si Vianzi eh. 'Di ba? Pero dahil sa respeto niya kay Kalingap Rab at gustong-gusto niya na kung meron mang update about sa kanilang dalawa ay mapapanood lang natin sa channel ni Kalingap Rab, hindi niya ipapakita ng basta-basta si Vianzi nang ganon-ganon na lang sa live niya. Dahil kung tutuusin, kung naipakita lang niya siguro si Vianzi noon, ay nako, baka nagpapalipad puro pula yung nung mga time na yon, 'di ba? Kaso nga lang si Kalingap Ido ay hindi man garapal na ganon-ganon, 'di ba? Makontento na siya kung ano man ang binibigay sa kanya ng mga nagpapalipad sa kanya, with or without Vianzi, 'di ba? Hindi mo yan mapi-please or hindi mo yan mauutusan. 'Di ba, na ipakita mo si Vianzi kasi bibigyan kitang ganito, ay hindi yon madadala sa ganyan.
'Di ba? At sa sinasabi mong lumalabas with Bini na hindi daw binibidyo, ay nabuang na talaga. 'Di ba? Natuluyan ka na talaga. Hindi ako naniniwala dyan kasi so far, sa naobserbahan ko kay Kalinga Pido, or he is very loyal naman kay Viancy, di ba? Hindi naman siguro siya mag-iisip ng mga pakulo or surprises sa darating na birthday ni Viancy kung meron siyang inilalabas, di ba? Bukod kay Viancy. Pero so far naman, kung meron man siguro siyang ilalabas, di ba? Hindi siya maghatid sundo kay Viancy. Ganon, hindi rin niya ikikisi Viancy sa bandang huli. So saan ang mindset ni Ate Zerine? Tuluyan na talagang nakuha ng negative energy. Ayan na nga guys. Basta, sa EDSI ngayon, lalo na sa mga solid fans, talagang wala nang duda. Kasi makikita mo naman sa lalaki kung ginagamit mo lang or hindi. Kung totoo ka or hindi. Kitang-kita nyo naman siguro yan, lalo kung hindi ka bitter, lalo kung pantay ka lang, or kahit hindi ka fan ng EDSI, pero kung pakiramdaman mo lang si Kalinga Pido or si Viancy, talagang mararamdaman mo talaga sila. Basta wag ka lang bitter. 'Di ba? Magiging open-minded ka lang. Although, bihirang-bihira lang talaga magpapakita si Kalinga Pido sa channel niya ng sweetness, on and so forth, lalo na mga bulong. Walang ganon. Nako, once in a blue moon. Kasi, gusto niya kung ano mang mga update sa kanila, doon lamang mapapanood sa kay Kalinga Prab. Which is, yun naman talaga dapat. Since ongoing pa yung, yung serye, yung episode ng kanilang love story. 'Di ba? At saka malayong mangyayari yung mga naiisip mo. Sana nagdadalawang isip ka man lang bago isipin yung mga bagay na ganyan, dahil hindi hahantong sa ganyan. Kasi si Kalinga Pido, though makikita mo na medyo or close talaga siya sa mga beneficiaries niya, pero tinatrato kasi niya na yung mga beneficiaries niya as mga kapatid. 'Di ba? Mga kapatid. Dahil tinutulungan niya yon sa pag-aaral nila. And then, actually, kung baga, sinasabi nga niya na, dahil magkakasama naman sila sa apartment ni Viancy, sinasabi nga niya, diba, na pinababantayan niya ng mga baby si Viancy, kung kumusta na doon, ganito, ganyan. So, hanggang doon lang yon. Huwag mong pag-isipan ng kung ano-ano pa mang kalukuhan. Kung mabuti man si Kalinga Pido na nakikita mo, kung maayos man sila, kung nagtatawanan man sila sa vlog mo, sa mga updates ng vlogs nila, natural, alangan naman mag-iiyakan sila, alangan naman magiging stricto si Kalinga Pido sa mga tinutulungan niya. Wala namang rason kung bakit 'di ba? So, wag masyadong isip bata. Ganun lang 'yon. Kasi hindi naman siguro gagawa si Kalinga Pido ng mga efforts niya kay Viancy, hatid sundo, magbibigay ng pagkain doon, iisipin niya kung yung kung nakakain na ba si Viancy, ganito, ganyan, 'di ba? Considering yung mga efforts niya nung nag-live sila, binibilan ng gamot, pinapakain niya. Ay, kung may nilalabas siya na iba, malamang hindi niya isipin si Viancy ganoon. Magkanya-kanya sila ng buhay. Isip-isip din. Wag masyadong tanga para hindi magiging ganyan. 'Di ba? Kasi ang hirap-hirap explain yung mga ganyang tao kung sino-sino na lang didikit kay Kalinga Pido, kahit alam naman nila, ulit-ulit nang sinasabi, hindi pa rin naniniwala. Yung mga bagay-bagay na hindi nila nakikita, hindi nila nabablog, hindi nila naririnig, yun yung pinaniniwalaan nila. Buang, 'di ba? Yung mga sinasabi, yung mga nakikita na nga, on or off cam, ayaw pang maniwala. Yung wala, doon sila mag-isip na yun yung totoo. Oh my gosh. Okay. Magbigay kasi kayo agad-agad ng matinong ebidensya para wala ng explanation pa. Para diretso na. 'Di ba? Pero wala kasi loyal talaga si Kalinga Pido kay Viancy. And that's final.